Yung part pong yan ay ano, spring dito at sa babang yan at yan yung Taal Lake. Kaya mga kabosing, dito tayo sa may ano, part ng Alfonso. Good morning mga kabosing. Good morning sa ating lahat. Ayan, magbibideo ulit tayo mga kabosing. At bago po ang lahat ay sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan kung saan man pong lugar kayo nandoon. Ngayon po ay araw ng linggo at planuhan namin na umuwi kami ng Batangas. So gusto ko sanang isama kayo ngayon. At for the first time na ako ay magbibideo ay ngayon yata lang ako makakapag-vlog ng pauwi. Liban na lang doon sa ano, nang dumaan ako ng tunnel na ako sumundo sa aking mag-ina. Pero since then ay ngayon lang uli ako makauwi ng Batangas at may mga kaunting papasya lang kaming mga ano, mga yung biyanan ko at at the same time ewan ko kung makakadaan ako dun sa pinagpamangking ko na kasamaan palad ay binawali ng buhay kagabi. At ayun, samahan nyo ako mga kabosing. At muli ako'y masaya at eto na naman, magkakasama na naman tayo. Bagamat hindi makakalwahan o ano pa malimit ay kahit pa paano ay tayo nagkakasama mga kabosing. Tara, samahan nyo ako mga kabosing. Going to Batangas. Let's go. Going to Batangas. Talagang mabibilang mo sa ano, sa daliri yung pag-uwi ko ng Batangas. Dati mahilig kong mag-uwi, pero nung pahuli lalo na nang mawala yung mga tanda, tinatamad na ako. So ngayon going to Nasugbu tayo ngayon. At ba tayo uwi nga pa lang? Birthday ng nanay, nabiyanan ko. Kasama yung ano, yung aking mabisang anak. Hi to my vlog. Hi. Sus, nakaganyan ka. Bali, tatlo lang kami mga kabosing. At sana mamaya pagbalik namin ay makadaan ako doon sa pinagpangangking ko dito sa Tagaytay. Nabalitaan ko na ano, na binawi ng buhay kagabi. Bata pa siya, siguro mga 40 lang siya o baka nga wala pa. Ano daw? Inatake daw sa ano? Sa puso. Ano yun? Athlete yun. Karatista yun. Pero wala sinasabi talaga kahit pa todo exercise mo. At ikaw talaga yung nakapanahon na. Biyaheng mga Batangas mga kabosing, lalo kung Nasugbu, yan po ay maabot ng 2 oras sa normal na takbo. Pero kung bibilisan mo siguro mga 1.5. Kaya pag nagbalikan ka dyan, mabilis ka na pag ikaw nakuha mo ng balikan ng 3 hours. Pero kung yung ano, takbong hindi ka nagmamadali, talagang 4 hours yung balik ka. 2 hours papunta doon at 2 hours pabalik. Kaya minsan nakakatamad umuwi, lalo kung ako nagdadrive.
Parang hindi ka na mai-enjoy sa pag-uwi mo kasi nagdadrive ka. Tapos yung mga kasabay mo naman pauwi, lalo kung gabi, mga tulog. Ayan. Mga kabosing, malimit ako makaka-experience na talagang nakakatulog ako sa kalsada sa pagmamaneho. Hindi mo kayang pigilan talaga mga kabosing, kahit pa pagsasampalin mo yung mukha mo. Kaya minsan ang ginagawa ko diyan, sinasaktan ko yung tenga ko, pinipirol ko, tapos nagpapahinga ako. Hindi talaga pwedeng ituloy. At naka-experience na ako diyan na nakatulog ako sa pagmamaneho. Hindi ko alam na sagasaan ko pala yung diyan sa parte ng silang mga kabosing, may mga tindahan ng halaman. Buti na lang hindi ako pinagbayad. Dami ko nasagasaan mga tindang nakapaso. So, nung mangyari na sagasaan ko, saka ako nagising yung diwa ko. Hindi na ako nakatulog, hindi na ako tinamaan ng antok kasi ayan, tinamaan ako natakot ako eh. Kaya doon sa mga driver na talagang tinatabla ng inaantok talaga, mas magandang magpahinga muna kayo kaysa ituloy nyo. Huwag yung pilitin na magmaneho. At dapat yung katabi nyo sa pagmamaneho, kung halimbawa inaantok kayo, ay may kaunting kakulitan o kaya maingay para at least mawala yung antok mo. Pero kung yung kasama mo ay mas nauuna pang natutulog sa'yo, naku po, patay ka doon mga kabosing. Talagang mahirap palaban ng antok, lalo sa nagmamaneho. Hindi mo kaya. Andito na tayo sa part ng Gen 3, pero malapit na tayo sa sa Amadeo. Mga sakop ng Amadeo, Cavite. Sana huwag umulan, pero medyo madilim. Ayan, ito yung pagitan ng General Trias at Amadeo. Mga kabosing, siguro makapansin nyo kung yung sasakyan namin na iba at nagpahinga muna ang aming si Bumblebee na araw-araw na ipagod. Kung sa tao baka nagreklamo na, kaya ito muna yung ginamit namin. Ito ay kabibili ko lang, parang isang araw ko palang nabibili, at gusto kong i-road test kung okay ba siya sa sa malayo ang takbo. Lahat naman po ng halimbawa kung gusto kong ibenta ay tinetest ko kung sa malayuan ba. Hindi pa pwedeng doon lang na malapit lang matetest mo sa sasakyan na kondisyon pag itinakbo ng malayuan talaga. Sa ngayon po ang pakiramdam ko ay okay siya, smooth manakbo, manual siya. Ford Everest po, 2016 model, manual. Ang ganito pong sasakyan ay napakasarap gamitin. Kaya lang mga kabosing, talagang hindi ako mahilig sa ganito. Mahilig naman, mas gustong mas komportableng gamitin. Pero
wala akong magagawa. Ang mas gusto ko talaga si Bumblebee pula eh. Kahit na anong sabihin, hindi ko alam kung anong nangyari sa ano ko. Ba't ako gustong gamitin yon. Kasi ano, umaabot na kasi ng ano eh, parang 27 years na sa akin yung sasakyan yon, na minsan hindi ako nagkaroon ng ano problema. Kung magkaroon man ay mga minor lang, na luma talaga, as in luma. Pero wala na, hanggang habang buhay na talaga siguro na sa akin na lang yun, hindi ko na ibebenta yun. May sentimental value na talaga. At siya yung kauna-unahan kong sasakyan talaga na nabili nung panahong ako'y wala pang kakayahan bumili ng mga sasakyang ano, medium modelo. Na sa daan mga kabosing, malimit akong ano, parang minamataba ng mga gandang sasakyan, na kung halimbawa sa ano yung sa mga gitgita ano ganoon, pag ang nakagitgitan ko yung mga modelo, parang binabaliwala ka lang. Siguro sabihin sa'yo na L3 lang naman yung sasakyan mo, eh wag ka na magyabang at hindi mo kaya. Pero hayaan na natin mga kabusin ngayong mayayabang. Pag ikaw ay galit sa mayabang, ibig sabihin mayabang ka rin. Yun. Alam ko talaga ngayong araw na ito ay piyesta ng sa Batangas, sa Kalaka, sa Tamayo, sa lugar ni na Kapanalig. Happy Fiesta sa mga taga Tamayo. Napapanood ko sa vlog ni na Kapanalig kung bakit daw hindi ako na baba sa kanilang ano, sa kanilang kubo Kapanalig. Siguro hindi pa nagkakataon o talagang nagiging busy lang ako tuwing dadaan doon. Napaka-smooth palang manakbo nitong ano, Everest na to. Para kang nakasakay sa ano eh, wala mang katigtig-tigtig eh, na? Kung ikukumpara ko doon pag ako nakasakay kay Bumblebee, para akong binabayo eh. Mga kabossing, dito na tayo sa ano, sa part ng Amadeo, Cavite.
kabosing. Dito na tayo sa Tagaytay. At medyo traffic yung pababa. Araw po ngayon ng linggo. At expected na talagang may traffic dito sa Tagaytay. Hindi na tayo naghanap ng mga ng mga alternate route. At pagtsagaan na lang natin dito sa talagang dating daan niya. Kasi minsan parang pakiramdam po lalo akong natatagal eh. Kaya dito na lang tayo dumaan. Via Amadeo going to Mahogany. Then yun, pag kanan mo puntang ayun na, going to Nasugbu na, Batangas. Uwi kami ng Batangas. Kami punta kami birthday ng Nanay Ichi. Batiin mo naman si Nanay Ichi. Yan hey, batiin mo si Nanay Ichi. Happy birthday. Sino binabati mo? Nanay. Nanay. Eche. Eche. Ikaw naman eh. Siyempre, happy birthday kay Nanay. Ilan taon na si Nanay? 65. 65 na. Oo. Pero salamat sa Panginoon at malakas pa siya. Nagkaroon siya ng ng fracture na karari. Baka ayos na naman yata ngayon, Bati naman yun si Nanay. Happy birthday. Diba? Ang boses ko ay malaki pa sa akin. Parang mama. At siyempre, yung may anak talaga. Dali na. Ito mo, babatiin niyo lang kanyang hindi ko babati. Ang mahirap. Mama ko. Ang boses Diba? yan. Boji. Ano ba yun? Ano pa? Ba't ikaw nga na lang ang dinakabati mga kabosing itong kung ito ay anak ko at ako yung may birthday, baka mas maganda itakwil ko na lang to. Simpleng bati ng happy birthday, hindi masabi. Happy birthday, Nanay! Tingnan na. Uwi kami. Tingnan ninyo, napilitan lang mga kabosing. Yan ba tamang anak na dapat yun kinatakwil ni. Happy birthday, Nanay. Hindi pati yung mga kano na. Hindi mo wala naman siya na kumito. Dito sa nakahuli. Naka? Ayan mga kabosing, we are reaching to the part of Tagaytay City. The place na laging pinupuntahan ng mga turista at malamig daw. Talaga namang maganda mga kabosing itong Tagaytay. Lalo, especially dun sa mga sa lugar na overlooking. At dito pag tumatakbo ka kinakailangan pwede namang mamasyal ka dito ng walang pera, pero mas maganda may kaunti kang budget na pang restaurant. So kung wala kang budget, patingin-tingin ka na lang sa mga restaurant. Pero dito mga kabosing, sa pagkaalam ko dito sa Tagaytay, baka iniisip nyo na mahal yung yung mga pagkain sa restaurant. Hindi po mga kabosing, experience ko na
Nung una po kasi hindi rin ako kumakain yun. Pakita mo nga. Kumakain sa mga yan. Kasi baka kakumahal. Pero tananin nyo ang mga promo, 1 pay o 1.6 lang. Eh ngayon mga kabosing, kumain ka sa turo-turo eh. Minsan sisigilin ka rin ng mga 500, di ba? Kasi dito sa Tagaytay, ano mga kabosing, competition ang nangyayari dito sa mga restaurant. So kung ikaw ay restaurant na mahal at wala kang, yung ang restaurant mo hindi pansinin, so ayan, mahogany, Mall of Justice ng Tagaytay. May tuloy ko yung ang restaurant mo hindi pansinin o mura at pangmasa, so baka walang kumain sa iyo. Kaya competition dito mga kabosi, yung mga restaurant eh. Ayan oh. Ayan. Kaya doon sa mga mga gustong kumain dito sa mga restaurant sa Tagaytay, kahit ho kayo ay magbubukid o mag-araraw sa bukid, pwede kayo kumain dito, basta kayo naman mamimili eh kung aling budget ang kaya ninyo. At isa pang maganda dito, overlooking, marami kayong matatanaw na mga gandang tanawin tulad ng Taal Lake. Ako po ay medyo hindi na masyadong na-excite yan sa mga yan kasi ang totoo dito na ako lumaki, so hindi na bago sa akin yung mga view yan, Taal Lake, pero doon sa iba ay napakaganda po mga kabosing. So sa tingin ko mga kabosing, tong time na ito ay hindi traffic kasi nandito na ako sa crossing ng Mendez sa Tagaytay. Dito po mayroong tinatayong tulay o overpass, ayan, para daw maibsan yung traffic dito sa Tagaytay dahil napakasipan dito. Maliit na yung ang daang ito para para doon sa umuwi ng taga Batangas. Ayan yung tulay yung mga kabosing oh. Ayan, ginagawa nila. Poste pa lang. Tuloy ba yan eh? Oo. Share ko lang mga kabosing, itong lugar na ito ng Crossing Mendez, noong araw parang kung iisipin mo, sentro to mga kabosing oh, yan. Nung ako'y high school pa, way back on my high school days, ay sa maniwala kayo't hindi, dito pa kami nanonood ng sine. Uno pa na ng ang sine. May sinehan dito. At naaalala ko, talagang yung baon namin ay binabudget namin na hindi namin, okay lang na hindi kami kumain basta makapanood ng sine dito. At bumibiting kami sa jeep na naalala ko, naka-uniform pa ako ng C80. Uso pa nun ng C80. Naka-combat pa ako. Mahal din. Dito talaga yung hindi pa ito yung mismong traffic mga kabosing eh. Ayan. Ang nagiging dahilan naman ng traffic na to ay itong ginagawang itong tulay na to.
madali kasi ito ang magiging cause ng traffic lalo ngayong summer. Ang daming tataas dito sa Tagaytay ng mga bakasyonista. Siguro dapat pagtuunan ng pansin na bilisan at maraming maapektuhan dito. Ito po ay nagkukos ng traffic, sobrang haba. Sa maniwala kayo sa hindi, aabot po ang traffic dito hanggang boundary ng Batangas at Cavite. Kaya mga kabosing, dito tayo sa may part ng Alfonso na to, kung saan marami mga tindang baka, karning baka daw ang sabi nila, pero may chismis na kalabaw daw po yan. Sa katulad kung tangang tumingin na karne, hindi ko alam ang baka at kalabaw dyan. Hanggang dito mga kabosing, mula po nung mag-pandemic, ito pong part ng highway na to ay naging restaurant na lahat. Ayan mga kabosing, ayan ang mga overlooking. Hindi tayo makatigil. Tigil tayo doon sa banda doon. Tabi-tabi yung restaurant. Nung hindi pa nagpa-pandemic, hindi pa ito mga restaurant. Try natin mga kabosing tumabi para makapanood tayo ng view. Saan? Kem. Diyan sa... Diyan. Para ipakita ko sa inyo yung view dito. Maganda. May twidlig sa dito. Ayan. Diba? Ganda dito. Ayan mga kabosing, pang sandali baba muna tayo. Tingnan natin yung pakita ko sa inyo yung view dito sa lugar na to. Ayan. Ito po yung view dito. Ayan. Yan part pong yan, ayan yung spring dito at sa babang yan. At yan yung Taal Lake.
talagang hindi na maiiwasan na ma-develop tong lugar na to mga kabossing. Paganda siya ng paganda. Ang Taal Lake mga kabossing, talagang kitang kita yung mga ginawang palaisdaan. At yung Taal Volcano ay talagang nanahimik na mga kabossing. Sa salita ng mga taga Batangas ay napagod na sa kapupusngat. Mga bossing, yan, halika. Yung cellphone mga kabossing, mas maganda yung cellphone eh. Ito yung cellphone eh, malayo. Ang ganda talaga ng view mga kabossing pag nandito ka. Tapos may rest house ka dito. Yan. Akin, i-zoom mo yung cellphone ko. I-view mo, i-zoom mo yun. Try natin mga kabossing, i-zoom yung picture yung sa cellphone. I-edit ko na lang, i-zoom. Sa ito? Kahit naman na lang. Malayo mga kabossing yung Taal Lake na yan eh. Bale, dumudugtong yan sa ano? Dumudugtong sa dagat. Ganda talaga mga kabossing. At ito pong part na ito ay, ang pagkaalam ko ay part na ng Alfonso. Hindi na po ito sa Tagaytay, pero overlooking din. Ngayon yung napapanood yung mga kabossing na yan, Esplendido yan, nakade-develop din lang. Sa part po naman noon ay Twin Lakes. Tara, hala. Tara mga kabossing, at hahapunin tayo. Yan mga bossing, itong part na to ay ano, ito naman yung kung tawagin na Twin Lakes na nagiging cause din ng ano, nagiging cause din ng traffic o ano, makipit yung kalsada eh, tapos nagmamaniobra sila dito sa kalsada na sila nagmamaniobra, kaya ang nangyayari nagkaka-traffic talaga. Seatbelt tayo kabossing, kakairita itong sasakyang ito, ingay ng ingay pag hindi naka-seatbelt. Parang iskandaloso kasi pagka hindi ka seatbelt eh. Diyan din, madami yan. Ito mga kabossing, maraming mga restaurant dito sa loob na to. Kung titingnan mo yung maliit, pero sa baba niyan marami palang ano, restaurant. Yan. Para doon sa hindi po familiar doon sa lugar ng Tagaytay at sa mga part na to, ipasyal ko kayo mga kabossing. Siguro ang suggestion ko lang dito para hindi magka-traffic, ayan yun. Siguro dapat ang pagmamaniobra huwag dito sa kalsada. Dapat gumawa sila ng parking. Ang Twin Lakes ay mag-provide ng parking area na doon na sila magmamaniobra at huwag dito sa kalsada. Kasi yung saglit mo na pagmamaniobra,
malaking bagay na yon sa ano, sa oras ng daloy ng trapiko mga kabosing. Kung mapapansin nyo yan, konti lang yung nagmamaniobra pero nagbi-build up ng ano, ng trapiko. Bossing, oh, papansin nyo yung counting pagmamaniobra doon sa Twin Lakes. Tingnan nyo ang nagiging resulta, oh, napakahaba agad. Sana napapag-aralan din ng mga taga rito na o taga Twin Lakes na negosyo nila yan dapat hindi nakaka-istorbo sa mga commuter, especially dun sa mga emergency. Ang pala si mami mga kabosing, as of now we are leaving Cavite at tayo po ay pumapasok na sa Batangas. Ito po ang kung tawagin ni boundary ng Cavite at Batangas. Ayan, maligayang pagdating sa lalawigan ng Magigiting. Oh, ibig sabihin magigiting ang mga Batanggenyo. Welcome to Nasugbu. Ayan mga kabusing, dito na sa part ng ano, pababa ng ano, ng Paliko, ng Nasugbu. Ayan, oh, sa gilid ng bundok. Itong highway na ito ay ano to? Pwede kong sabihin na prone accident. Kasi dito laging nagkakaroon ng aksidente na pagka nagkaroon ng aksidente dito, grabe talaga. Kalimitan yung mga truck na pababa, hindi nila nakokontrol yung ano, yung preno, o nawawala ng ano, nawawala ng diskarte ang driver, lalo kung gabi. Ito kung ako ang may lupa dito, ayaw kong magbahay sa tabi ng karsada eh. Ang mismong napupuruhan dito mga kabosing ay yung mga nakatira sa tabi ng highway. Sila yung nasasagasaan ng ano, ng mga di mo malaman kung nagka-problema o talagang inantok lang na driver mga kabosing. At take note, pag nagka-aksidente talagang totally damaged talaga, as in walang maaari. Mga kabosing, time check is 1:30 PM na.
At andito na tayo sa ano, sa part ng Nasugbu na Nasugbu ba ito? Hindi. Tuwi ito mga kabosing. Malapit na tayo sa Paliko. Para naman din natin. Aki, aki, usik, usik, ki, 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 isi, isi, tangkama, Ayan. Dito na tayo sa kung tawagin ay lugar ng ano, Paliko. Intersection po to ng ano, puntang Tuwi, to Balayan, to Kalaka, going to Lemery. Ayan. Circle. I love Toy. Tuwi, Toy. Hanggang sa tuwi. Ayan mga kabosing, dito na tayo sa Nasugbu. Saan ba ang entrance? Saan ba entrance? Ito yung pinasok ng kotse. Di ba sa kabila? Hindi, wala na naman yun. Oh! Ayun na oh! Pwede rin eh. Entrance of entrance. Pag may humuli sa atin, kalagi entrance. Huh? Nung talaga sa kabila. Yan. Mabanda lang yun. Ayan mga kabosing. Kasi may Ayan mga 15 kabosing. days. Malapit na tayo sa Oo, kasi ang period covering sa bahay ng 40, kalahati. bahay ng ayong biyananan. Malapit na tayo Meron may iwan pa rin sila. sa bayan ng Nasugbu. Oo, ganun. Kalahati. Ang gawin na lang niya, meron naman silang meron naman silang contact picture lang po mamaya, tapos kung magkano Gcash na lang. Ganun na lang gawin. Kasi dyan ako magbayad. Ang tubig. Oo. Oo, 18 days. Oo, tama. Tapos, kanyang bayad na sa bahay, mabayaran na yun, 4 days. Pero kung may ano naman pero maayos naman ang mga yun eh. Babayaran yun. Sino ba yun? Ano. Mamaya, nasa Batangas kami, nasa Nasugbu. Ha? Oo. Sabi ko naman sa kanya, pagbasihan na lang niya yung ano, pag hindi maantay yung bill. Sabi ko, kung halimbawa magkano lang ang bill nila, pagbasihan na lang. Kayo na lang bayaran. Yun, magandang hapon sa inyo mga kabosing. Karugtong po lang ito ng video ko kahapon. Makapansin nyo, iba na yung damit ko. At pasensya na po kayo, hindi na ako napag-video pagdating sa Batangas, sa Nasugbu. Medyo madilim na. At siyempre may mga okasyon, so hindi ko masyado pinriority yung pagbibideo. So nung magabi na ay napakadilim, hindi ko na po tinuloy. Ayan, ngayon ko lang po itutuloy ang video mga kabosing, pasensya na. At kung mapapansin nyo, nasa loob pa rin ako ng sasakyan, ay bumalik po ako ulit ng Batangas ngayong araw na to, at may mahalaga po akong pupuntahan. Sana samahan nyo ako ulit. At muli ay pasensya na kung hindi ko na ituloy yung kagabi. Anyway, basta ngayong araw na to ay samahan nyo uli ako, at
bago matapos yung video ito ay pinili ko naman magkaroon ng kabuluhan mga kabosing. Tara, let's go. Mga kabosing, dito na ulit tayo sa Nasugbu. Medyo putol-putol yung ating video mga kabosing. At kahapon nung galing ako sa kami dito sa Nasugbu, meron akong ispatan na na properties. Mura lang mga kabosing. Gusto kong tingnan kung okay ba siya. Siyempre pag mura, alam niyo na, rice lang. Pero pwede pagkitaan mga kabosing eh. Kaya try nating tingnan at kung maaari. Pero hindi naman tayo pabigla-bigla dyan. Siyempre titingnan natin yung mga papeles, ating kakausapin, at kung ano ba, bakit ba rice, o sa mga bumibili ng ibang properties na ayaw nila ng rights, o kanya-kanya tayong decision sa buhay. So ibig sabihin wala nang mura ngayon. So ito ay rights at may papel naman. So hindi naman siguro basta-basta tayo bibili ng walang-wala na tayong alam-alam sa pagbili ng ganyan mga kabosing. Tara, at malapit na tayo mga kabosing. Ayan pababa na naman tayo ng Nasugbu. Malapit na mag-sunset mga kabosing. Mga kabosing, sa totoo lang, itong Batangas ay hindi itong malayo. Sabihin na natin ang tinatamad na talaga tayong umuwi. Yan. Kung may sasakyan ka, andali lang umuwi ng Nasugbu. Medyo against the light tayo. Malapit na kasi mag-sunset eh. Kaya talagang tingnan natin. Time check ay 5:30 na. So malapit na mag sunset. Ayan malapit na siyang mag sunset. Pag talagang ito bibilisan mo mga kabosing yung takbo mo galing Cavite, Dasma, it takes na 1.5 hour kung mabilis ka. Pero kung takbong pogi lang talaga, 2 oras. Bossing yung nasa likod yung bunso ko anong tawag sa amin ng uulakait. Ito yung itsura, alam mo na sa bahay.
sa biyahe. So, ang sarap sana kung yung buhay may pa gala-gala ka na lang mga kabossing, pero kailangan natin talaga maghanap buhay eh. Hindi naman tayo mayaman, ordinaryong tao lang naman tayo. Kung ika-class tayo ay baka nga tayo class lang eh. Ayan, nagdilim na. Yan, sa may pababa. Ayan mga kabossing, dito na tayo sa ano, sa Nasugbu. Sa anong barangay ito? Bilaran to eh. Bilaran sa may 514 Engineer ano ba ito? Sa headquarters. Ayan. Andito daw yung mga ang properties mga kabossing. Dapat kahapon tiningnan namin yan. Ang sabi nila, sabi nung kausap namin ng agent ay nabili na. So hindi na kami umuwi na kami. Balak nga sana naming dumaan sa doon sa sinasabi ko, pamangkin kong na patay ay hindi na kami nakadaan at sobrang gabi na. Kaya mamaya pa kami makadaan. Ayan mga kabosing, ayan yung agent, ayan siya. Sakay mo na kaya? Pero, Sakay mo muna kaya? lalakarin lang tayo. Lalakarin na lang. Off daw, off daw. Let's do this. Bahayad niyan talaga. Bayan ba talaga to? Oo, bahayan talaga yan. Ano ba yung sundalo? Please? Sundalo. Nakauniform na ako. Ha? Kulay green. Ba't ang kaganda ni ate sa Facebook? Alam ka? Ayun. Yung item? Sabi ko, kaganda na rin ahinting ate. Ayan. Ayan mga kabosing, inabot na kami ng gabi dito sa Bondre. So hindi na ako makapag-video mga kabosing kanina at padilim, kaya andito kami sa Bondre. Kakain muna kami, wala na eh, gutom na. Kung sa salitang Batangas ay pasal na mga kabosing. Share ko lang mga kabosing, kanina doon sa pinuntahan namin sa Nasugbu. So nakuha ko, nabili ko yung properties. Kaya lang yung pagbili namin ay masyadong nagmamadali. At may pupuntahan pa kami dito sa Tagaytay. So ayan, nagpaputol-putol na yung ating video. Pasensya na kayo mga kabosing. At inabot na kami ng gutom talaga. So dito na kami inabot sa dito sa Bondre, sa may Parisan. So hindi man tayo maarte mga kabosing. Kahit saan tayo pwede kumain. Kahit sa turo-turo pwede naman. Kakain muna kami. At habang hinihintay nila yung kanilang order ay ako yung magpaparis na. Ang pretty.
Tagal daddy mo. Hmm? Tagal. Ano tubig? Dito pa. Eh, tubig natin. Ayoko black si daddy mo. Ay, Basta, lagot ka. tingnan naman siya. Ay. Okay ba dito kumain din? Ganda ng galing natin. Ito, kapili ka na natin. Ito, tayo na. No. Ito yung pinakamalaking restaurant dito sa ano? Sa Cavite. Ito. Class A. Si coconut. Hmm? Nakasina ko pa. Wala ko yung coconut. Ubus na. Nakakain. Kaya mga kabosing, sa totoo lang, mas gusto kong kumain sa mga ganito kaysa sa mga restaurant. Sa ganitong mga street food, mas masarap ang pagkain dito. Yung mga restaurant mayayabang lang yan kasi magandang presentation nila. Wala ko coconut. Ano order niya? Tapos ito. Ay? Di ba? Wala na. Hmm? Ganun yung pintut. Oh, kakain. Meron na. Oh, kakain. Kaya mga kabosing, tapos na kaming kumain. So napakahaba na yung vlog at gabi na, diretso na kami. Pero bala ko sanang dumaan doon sa binabanggit ko kanina doon sa pamangking ko na na maalam siya. So dadaan tayo. So salamat sa pagsama sa akin hanggang dulo ng aking video at gabi na. Ito na po natin puputulin yung vlog natin. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli mga kabosing. Bye bye.